Oh, bumanat na naman mga kababayan si Jason sa 1 hour ago pa lang. Sabi ni Jason sa halos buong NCR, Region 3 at 4 lubog, sibongit lang ang lutang at kumakaway pa sa gitna ng baha. Iano naman kung kumakaway si President Bongbong Marcos? Nakikikaway naman yung mga mamamayang Filipino na nasalanta nang dumaan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Natuwa sila kasi umiikot yung presidente. So paano naging lutang ang ganon? Ang lutang po ito. Mas lutang pa to mga kababayan kay lutang. Kay Lenny. Pakinggan natin kung gaano kalutang siya. Mas malala pa mga kababayan kay Lenny ang pagkalutang. Bili ako ng ticket, pupunta ako doon kung nasaan man yan si Taylor Swift at sasali ako doon sa pagsisigaw. Susuot ko lahat ng Taylor Swift na damit. Pagpapalit-palit ako, 3 oras na concert, 3 outfit ang dadalhin ko. Diba? Pipili ako ng 3 era, 3 outfit. Tapos pag nagpalit si Taylor Swift, magpapalit din ako. Saan natin kukunin yung pambili natin ng outfit natin? Sa trabaho, sa negosyo. Iyan po ang lutang. Mas lutang pa kay Lenny. I-compare natin Jason sa pagsasalita ni Lenny. So ito si Lenny Robredo, mga kababayan. Tingnan natin kung sino yung lutang magsalita, mga kababayan. Sobrang lame. Sorry for the term. Yung mga nag-post, again, sorry. Delikado yung gustong-gustong magkaroon ng jowa. Hi everyone. Ayan, nabudol ako ng mga kasama ko na gawin ng video na to. Tatanungin daw nila ako, hindi ko pa alam kung ano yung mga itatanong nila. Parang love advice. hindi ko alam kung nasa posisyon ako to give that. So bahala. Sino sa tingin ninyo ang mas lutang? Si Lenny Robredo or si Inday? Kasi di ba yung term na lutang, yun ang tawag ni Isko Moreno. Description mga kababayan during the presidential campaign referring to Lenny Robredo. O ngayon, mas malala pa pala po si Inday. Tapos, i-accuse ninyong lutang yung ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pakikipagkamay dito sa mga nasalanta. Yung mismo mga nasalanta ang gustong makipagkamay, alangan man iwasang makipagkamay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag ganun pala lutang, ito yung lutang mas lutang pa kay Lenny, mga kababayan. Bibili ako ng ticket, pupunta ako doon kung nasaan man yan si Taylor Swift at sasali ako doon sa pagsisigaw. Susuot ko lahat ng pupunta ako doon kung nasaan. Susuot ko lahat ng Taylor Swift na damit. Pagpapalit-palit ako, 3 era, 3 outfit. Tapos pag nagpalit si Taylor Swift, magpapalit din ako. Saan natin kukunin? Pili ako ng... Tapos pag nagpalit si Taylor Swift, magpapalit din ako. Saan natin kukunin yung pambili natin ng outfit natin? Sa trabaho, sa negosyo. Malinaw pong lutang. Mas lutang pa mga kababayan sa original na lutang, si Lenny Robredo. Mas maayos pang magsalita si Lenny kaysa kay Inday mga kababayan. Pati mag-isip, ito isip bata. Si Lenny Robredo mga kababayan, isip lutang lang. Ito, isip bata, isip lutang pa. Huwag kami Jason nainggit ka lang kasi yung Pangulong Bongbong Marcos ay talagang pinagkakaguluhan. Hindi tulad po ni Digong.
Laging rockstar ang kanyang dating kahit po nasalanta na ng matinding pagbaha yung Metro Manila ay neighboring provinces na iniikot ng ating Pangulo para alamin ang sitwasyon ng ating mga kababayan. Ito yung kinakainis ni Jason Sapo. Na habang namimigay ng relief yung ating Pangulo sa gitna ng baha, yung iba gustong makipagkamay sa ating Pangulo. Mali ba yun? Nakikipagkaway-kaway kasi natutuwa sila na ang Pangulo po, binisita sila immediately after ng matinding pagbaha. Nag-ikot ang ating Pangulo na never ginawa mga kababayan ng mga previous leaders natin. Siya lang ang gumawa ng ganyan. Kaya tuwang-tuwa yung mga tao po. Di ba? Tuwang-tuwa sila. Mismong yung Pangulo, ito yung Pangulo, ang namimigay sa kanila. Wala mang bago. Kasi before pang tumama mga kababayan yung matinding pagbaha, nag-iikot na talaga yung ating Pangulong Bongbong Marcos with Martin Romualdez para mamigay po ng ayuda sa mga naapektuhan po ng El Nino phenomenon, assistance to farmers, fisher folks, in families. So ano yung bago dito sa ginagawa ng ating Pangulo? Wala. Di ba po? Ang ganda nga ng ginagawa ng ating Pangulo. Sabi diyan, salute sa inyo po mga sir. Si President Bongbong Marcos lang talaga may malasakit sa mga Pilipino. Buti pa kayo, yung BP, nasa pagbakasyon habang nanalasa ang bagyo. Ito man lang pong isa, si JKO, na I think troll ito ng mga nausog. Lagi itong nagre-react sa akin. Siya lang po ang nagsasabi ng masama. Sabi niya, abnoy na abnoy ang dating. Magkadugtong bitoka ng dalawang inutil. Mga trolls po ng nausog. Laging nakabantay sa mga post ko. Sabi ng isa pa, salamat PBBM sa patuloy mong pagpapakita ng dedikasyon na tulungan ang mga binaha dahil sa bagyong Karina. Keep safe, Mr. President. Appreciated po ng mga tao. Sabi ni Tony Jones Trilles, thank you, Mr. President. God bless Philippines. Sabi ni Christine Tapawan Digsay, the working president. God bless Philippines. Sabi ni Manolito Paraso, thank you sir for your concern for those affected by Typhoon Karina. Sabi ni Tess Orbeso, good day Mr. President, salamat sa malasakit, pagmamahal at pagtulong sa ating mga kababayan. Good job sir. Yung mga taga-nausog man lang po ang hindi ma-appreciate kasi nga po naungusan ang kanilang leader ni si Maudigs na until today sa gitna mga kababayan ng calamity, sige po ang panira nila. Pati yung grupong nausog po, nandoon nasa rally na naman po. Walang pinipiling panahon po. Katatama lang ng maladilob yung baha. Nasa rally. May nausog rally sa Mindanao po. O yan o. Baba na bangag. July 27, maisog rally in Cagayan de Oro happening now. Nandyan si Basti, mga kababayan. Tapos si Trixie Fallen Angel. Makita niya Mr. Maravillas sa Fallen Angel. Ang apelyido niya, Trixie Cruz Angeles. Nawala po sa nawala sa palasyo bilang spokesperson. Fallen Angel. Kaya na-bleeding heart po siya. Sumama sa nausog. Ayan po, hindi man nila pinapakita, yung mga vloggers po, hindi man pinapakita yung audience. Siguradong sila lang naman. Tulad ng Saliwasag Bonifacio, during the Suna po, magto-200 lang mga kababayan yung dumalo. Tapos doon sa EDSA, si Morales lang ang nandun. Ngaya galit na galit sila kasi walang makumbinsi. Ang target sana nila mag-people power, mag-EDSA people power. Ang nandun po, kilikili power man lang nila kasi pinagpawisan sila ng kakasigaw. Wala mang makumbinsi na mga mamamayang Pilipino. Kaya sige po ang panira ngayon. Wala silang pinipiling panahon. Kahit nasa gitna tayo ng calamity, tuloy sila ng kanilang nausog rally. Habang yung ating Pangulong sinisiraan nila, kaya wala silang makumbinsi. Sige lang po ang tulong. Tambak yung mga tulong, mga kababayan. Yan ang ating Pangulong Bongbong.
Di ba? Busy sa meeting. Yan po. Sa Bulacan ito, mga kababayan, kanina. Tapos yung istasyon ng mga naosog, tingnan ninyo, ang mga propaganda nila. Sabi dito sa kanilang balita, FPRRD di believe sa war on drugs ng Marcos administration. Napaya kasi mga kababayan ng todo. Kasi pwede pala na gawin ang war on drugs na bloodless po. Isabi ng ating Pangulo sa SONA. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Ayan. Doon tinamaan si Maudigs. Kaya di daw siya believe. And yet, in more than 71,500 Patama yon. operations, it has resulted in the seizure of more than 44 billion pesos worth of illegal drugs and the arrest of more than 97,000 drug personalities. More than 6,000 of those arrested were high-value targets. 440 of them were government employees, of whom 42 were uniformed personnel. 77 were elected officials. Talakpakan po yung mga nandun. So to further paralyze their operations, dirty money and assets worth more than 500 million pesos have been frozen and preserved. With strong case buildup and efficient prosecution, the drug conviction rate is at a high of 79%. Together with this, we welcome the report that the number of drug So doon napapaya mga kababayan yung previous administration. Kasi pwede pala ang isang drug war na bloodless. You see? Kaya sige panira po nila. Ito yung report ng SMNI, mga kababayan. Hindi daw believe, hindi bumilib si Maudigs sa sinabi ni BBM tungkol sa war on drugs at peace and order. Pakinggan natin kung ano yung sinasabi nila. Yung audio lang po. Bumilib si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pinagsasabi. Hindi bumilib si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pinagsasabi ni Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong SONA patungkol sa iligal na droga at peace and order. Kung bakit, alamin natin sa report ni Almar Forzuelo. Noong nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, labis ang pasasalamat ng mga Pilipino sa war on drugs na nagresulta sa pagbaba ng kriminalidad sa buong bansa. My God, I hate drugs. Sa panahon, mga malalaking paggawaan o laboratorio ng iligal na droga ang sinasalakay ng mga otoridad. Pero ngayon, sa loob ng 2 taong pag-upo ni Marcos Jr. sa Malacanang, inayabang niya ang 44 billion pesos umano na halaga ng iligal na droga na nakumpiska sa ilalim ng kanyang administrasyon. And yet, in more than 71,500 operations, it has resulted in the seizure of more than 44 billion pesos worth of illegal drugs. Pagmamalaki pa ni Marcos Jr., bumaba na rin daw ang krimen sa buong Pilipinas. Ibubaba naman talaga. An overall decrease in crime rate and an improvement in crime solution efficiency. Noon, yung maraming krimen po, hindi gawain ng mga kriminal, gawain mismo ng gobyerno. Kaya nga po nakaso sila sa ICC. This is not enough. Bagay na hindi ramdam ng mga Pilipino. Sa katunayan, ayon sa Forbes, ang Maynila ang panglima sa pinakadelikadong syudad sa buong mundo para sa mga turista. Samantala, hindi naman bumilib si dating Pangulong Duterte sa mga sinabi ni BBM sa huli nitong SONA patungkol sa war on drugs at peace and order. You know, it's not how much, how many shots. Nagpa-interview pa. Hindi yan pinag-usapan na Sila man droga lang ang because nag-interview. droga is being murdered everywhere. Tungkol naman sa tumataas na krimen na nagdulot ng takot sa mga Ang Pilipino. nag-interview man lang sa kanya, si Trixie Angeles. Tapos si Mark Lopez, sige pa-interview pa. Sinabi ng dating Pangulo na sa panahon niya, mahigpit ang kanyang utos sa kapulisan na magtrabaho para sa kaligtasan ng bawat mamamayan.
At kung Anong bawat mamamayan, kaligtasan ng bawat mamamayan, naraming mga namatay, close to 30,000. Kaya nga si Bato ngayon po, ito yung latest. Yan po. Sabi dyan, Bato, dawit sa ICC. Former inactive PNP officials including Senator Bato de la Rosa were named as suspects in the International Criminal Court case against former President Rodrigo Duterte. Former Senator Sonny Trillanes shared on Thursday, July 25. Ayan po. Kaya sabi po ni bayan mo na chairperson Nery Colmenares, now is the time for these officials to reveal the truth about the Duterte administration's bloody campaign by cooperating with the ICC in providing crucial information. They not only have the opportunity to clear their consciences but also to potentially reduce their culpability in the eyes of the court. Di ba? Wala kayong tigil sa panira. Ipaliwanag ninyo sa ICC. Harapin ninyo ang inyong asunto. Hindi yung pa-interview kayong pa-interview. Panira kayo ng panira. Tapos, sasabihin ni Jason Sa, yung ating Pangulong walang tigil sa pagsiservisyo, lutang daw kasi kumakaway-kaway pa sa gitna ng baha. Ito yung malinaw na lutang, mga kababayan. Sa pagsisigaw, susuot ko lahat ng Taylor Swift na damit. Magpapalit-palit ako. 3 oras na concert, 3 outfit ang dadalhin ko. Diba? Pipili ako ng 3 era, 3 outfit. Tapos, pag nagpalit si Taylor Swift, magpapalit din ako. Saan natin kukunin yung pambili natin ng outfit natin? Sa trabaho, sa negosyo. Yan ang lutang. Saan ka pulutin yan, mga kababayan? Nasa gitna, kasagsagan ng baha. Nilayasan po yung Pilipinas. Lumipad pa Germany. Yan ang totoong lutang, mga kababayan. Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.